1887, sa isang lugar sa Eastern Samar. Umuwi si Bulano noon sa kanila para magbakasyon at para na rin mag-ikot-ikot para magturo ng mga aral ng Biblia. Si Bulano ay isang misyonaryo. Hilig niya nang magbasa at magbigay kaalaman tungkol sa may likha. Paborito niyang turuan ng mga bata dahil nag-i-enjoy ang mga ito sa mga kwento ng mga himala. Naikot na niya ang iba't ibang lugar sa Kalakhang, Maynila. At sa 15 taon niyang pagkawala sa lugar ng Samar, ay hindi niya inaasahan na may mangyayaring kababalagan sa kanyang pagbabalik doon. Bago pa man ito makarating ay binalaan na ito ng kanyang tiyo Antonio na mag-ingat. Noong mga panahon na yun ay mainit pa rin ang usap-usapan ng mga tao tungkol sa mga gumagalang aswang. Bantog ang isang matanda sa kanila na pangalanan na lamang Nating Mana. Hindi taga doon sa lugar nila pero bigla na lamang sumulpot kasama ng kanyang apo at naging residente doon. Itong babae umano ayon sa mga manggagamot sa kanilang lugar ay kilala bilang aswang. Ang bahay nila ay nag-iisang nakatayo sa kabilang pangpang sa ilog, kung saan ang mga magulang ng apo niya walang nakakaalam. Ayon pa sa kwento, ay may isa silang kabarangay na naligaw doon isang gabi sa bahay nila. Galing umano itong sakahan at hindi makatawid sa ilog dahil kakatapos pa lamang ng ulan at mataas pa ang agos ng tubig noon. Ang naabutan lamang umano noon ay ang apo nito na nag-iisang nakaupo sa harap ng gasera. Tahimik ito, pero ang ipinagtataka ng magsasaka, napakaraming langis sa kusina nila at isa na dito ay nakabukas sa gitna ng mesa. Naglakas loob kunin ng magsasaka ang isa sa mga langis na yon at nagmadaling umuwi sa kanila. Masasabi nilang napakaswerte noon dahil nagkataon na wala ang matanda sa bahay. Dahil ayon umano sa manggagamot, ang langis na nakuha niya ay galing sa Tagunlipon. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ito, isa itong herbal na ginagamit ng mga aswang para mawala o mag-ibang anyo. Kapag pinahid nila ito sa kanilang katawan, hindi sila nakikita at kaya nilang maging hayop katulad ng baboy ramo at malaking aso. Nakumpirma pa mismo ito ng mga tao kasi mula umano nang mangyari ang pagpasok ng magsasaka sa bahay niya, ay hindi na daw ito nilulubayan ng matandang iyon. Ilang madaling araw na niya itong nakakasalubong sa kahon kapag naglalakad siya papunta sa kanilang palayan. At kapag lumalagpas na ito sa kanya, ay nawawala ito at hindi mo makita kung saan pumunta. Tumigil na lamang umano ito nang magsimulang magdala ng bawang at asin ang magsasaka na yon, kasama ng itim na tali na may rasyon na manggagamot. Isa lang yon sa kilalang kwento sa kanilang lugar at hindi aakalain ni Bulano na siya mismo na hindi ganon ka makapaniwala sa ganito ang makakaranas nun. Pagdating ni Bulano sa kanila ay pinagkaguluhan na ito kaagad ng mga matatanda. Karamihan, tuwang-tuwa gawa ng bata pa lamang ito nang umalis. Yung isa pa nga niyang kababata na buntis ay niyaya siya maging ninong na hindi naman tinanggihan ng lalaki. Isang hapon, kagagaling lamang ni Bulano sa sakahan na pagmamayari ng lolo niya nang mapadaan siya sa bahay ni Mana. Dahil sa gawa sa kawayan ng kubo nito ay makikitang bukas ang gasera